Welcome back to my channel mga katanglaw. Magandang araw sa inyo. Sana ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan. Sa video na ito ay ating tatalakayin kung paano natin matitiyak na si Epipanyo Labrador ay si Richard Vallejos Palacio nga. May mga nagsasabi kasi na fake news daw ito at hindi daw si Palacio si Labrador. Bago tayo magpatuloy sa ating video, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at pindutin ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Epipanyo Labrador, ang nagpapakilalang berador at tagatuligsa ng INC o Iglesia ni Cristo, na ngayon ay nakilala na natin ang tunay niyang pagkatao. Tunay na pangalan ay Richard Vallejos Palacio, taga-Silay, Negros Occidental. Napag-alaman natin na siya ay may kasong qualified theft at ngayon ay kasalukuyan siyang nagtatago. Kung dati, ang madalas niyang sabihin sa mga videos niya ay reaksyon mo, birada ko. Ngayon naman ang sasabihin natin laban sa kanya ay ganito, birada mo, reaksyon ko. May mga nagsasabi na fake news daw at hindi daw si Richard Palacio si Epipanyo Labrador. Ibang tao daw ito. May mga nagko-comment ng ganito sa ibang YouTube channel ng ibang vlogger na mga kapatid natin. Well, hindi na tayo magtataka. Ang mga yan na nagsasabing fake news daw ay maaaring isa sa mga supporters ni Palacio o isa sa mga kasamahan niya. Ngayon, re-reaksyonan natin ang kanilang sinasabi na hindi fake news ang pasabog natin, na si Epipanyo Labrador ay si Richard Palacio. Himay-himayin natin. Paano ba natin nalaman at natiyak na si Epipanyo Labrador ay si Richard Palacio? Gumawa tayo ng masusing pagsusuri, kapwa sa social media at sa YouTube patungkol sa maaaring pagkakakilanlan nitong si Berador na Palacio o mas kilala sa pangalang Labrador. Nang alap tayo ng mga larawan at unti-unti itong sinuri at pinagtagti-tagti. Narito ang halimbawa ng larawan na nakalap natin sa kanyang YouTube channel. Dito makikita natin ang larawan ng isang tao na nakatayo at may hawak na baril. May nakalap din tayong larawan sa social media na katulad ng larawan na nasa YouTube channel ni Labrador at ito ay pinagkumpara natin. Tugma ang nasa larawan at isang tao ito. May suot na uniform at nakalagay ang Volquidos Fighter, Master Palacio. Sa makatuwid, mayroon ng lead na pagkakakilanlan ng taong nasa larawan. Ang apelyido ay Palacio, Master ng Volquidos Fighter. Hinanap natin sa internet ang pangalang Volquidos Fighter at tumambad ang isang YouTube channel na may pangalang Volquidos Fighter. Dito mga katanglaw, ay nagkaroon na tayo ng idea na ang channel na ito ay makapagbibigay na sa atin ng pagkakakilanlan nitong si Labrador. Sa channel na ito, nakita na natin ang pagkakatulad sa channel ni Epipanyo Labrador. Narito ang mga larawan at suriin nating mabuti. Tignang mabuti ang background ng larawan ni Labrador. Mapapansin na sa background ay may mga larawan na tila nag-ensayo ng martial arts. Tignan din naman natin ngayon at pansining mabuti ang larawan na kinuha natin sa YouTube channel na Volquidos Fighter o ni Palacio. Sa background ng larawan, ay makikita ang pagkakatulad ng mga larawan ng nag-ensayo ng martial arts. Oh, hindi ba yan ay parehong-pareho? Heto pa ang ating mapapansin. Mababasa natin sa background ni Labrador ang nakalagay sa itaas na National Headquarters. Ganyan din ang nakalagay sa background sa channel ni Palacio, may nakalagay ding National Headquarters. Mapapansin din natin sa dalawang larawang ito ang pagkakatulad na may nakalagay na watawat ng Pilipinas at may badge. Ihambing din natin ang tao na nasa video ng YouTube channel ni Labrador at ni Palacio. Makikita nating ito nga ay iisang tao lamang. Oh, hindi ba mga katanglaw, yang taong nasa larawan ay parehong tao lamang? Talagang si Labrador at Palacio ay iisang tao lamang. Hindi ito mapabubulaanan. Heto pa ang nakita nating pagkakatulad ni Labrador at Palacio. Mayroon siyang video na ito ay may mapagad na awit para sa mga pulis. Composed by Epipanyo Labrador. Sa kabilang channel naman ang nakalagay ay awitin ni Master Palacio, founder ng Volquidos Fighter. Ngayon, hindi talaga may kakaila na si Labrador at si Palacio ay iisang tao lamang. Mas lalo nating napatunayan na si Epipanyo Labrador ay siyang si Richard Vallejos Palacio. Paano naman natin nalaman at napatunayan na siya nga ay may kasong pagnanakaw at paano tayo nakasisiguro na hindi ito pagpaparatang lamang?
Sa ginawa nating pagsusuri sa kanyang YouTube channel na Volkidos Fighter, ay may nabasa tayong comment ng isang tao may pangalang Mang Amu 5,483 at ganito ang kanyang mga sinabi. Master Palacio, founder ng Volkidos Fighter, nakaw pera estudyante, bigla nawala. Yak Kadiri Ang, ikaw lang naman yan sa peke mong account. Kunwari estudyante na nagde-defend sa kanya, ibalik mong pera namin, baho ng kwarto mo. Dahil sa nabasa natin yan mga katanglaw, ay nagkaroon tayo ng conclusion na si Palacio ay may ginawang masama, nagnakaw ng pera. Kaya dahil dito ay gumawa tayo ng masusing pagsusuri, nakakalap tayo ng impormasyon sa social media ang tungkol kay Labrador o kay Palacio. Sa larawan ay nakalagay, may pangalang Richard Vallejos Palacio, taga Silay, Negros Occidental, may kasong qualified theft, taong 2017 at 2018. Balikan natin ngayon ang sinasabi ng ilan na fake news na si Epipanyo Labrador ay hindi si Richard Vallejos Palacio. Malamang sa ngayon ay nakarating na sa kampo ni Labrador na nakakalat na sa social media at YouTube channel ang pagkakakilanlan sa kanya at kung anong uring tao siya. Sa aking palagay ay matatagalan bago siya makapag-upload ng video o baka hindi na mag-upload ng video dahil sa isinawalat at ipinasabog nating ito. Kung sakali man na makapag-upload pa siya ay hindi tayo titigil sa kakarikian sa mga birada niya hanggat hindi siya matigil sa kakatahol niya. Sa mga nasa likod ni Epipanyo Labrador o Richard Vallejos Palacio, tandaan nyo, walang sekretong hindi mabubunyag lalo na't ang Iglesia ni Cristo ang inyong kinakalaban. Lahat ng bumangga at kumakalaban sa iglesia ay nalalantad, nagigiba at bumabagsak. Kaya kung ako sa inyo, tumigil na kayo sa paninira at pagsasabi ng masama laban sa amin. Kami ay mga taong walang ibang layunin kundi ang mamuhay ng mapayapa, kasama ng mga kapwa Pilipino, manilbihan at tumulong sa mga kapwa-tao na nangangailangan at higit sa lahat ay upang maglingkod sa Diyos. Anong aral ang mapupulot natin sa tagpong ito? Mababasa sa Hebreo Kapitulo 4 versikulo 13. Magandang balita, Biblia ang ganito. Walang makakapagtago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo mananagot. Kahit magtago pa si Labrador, kahit itago pa niya ang kanyang sarili kung saan, hayag yan sa Diyos at hindi siya makapagtatago sa kanya. Ano ang tawag ng mga apostol sa mga taong katulad ni Palacio? Ganito ang sinasabi sa 2 Pedro Kapitulo 2 versikulo 12, datapwat ang mga ito, na gaya ng mga kinapal na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin, na nagsisiyalipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipon. Ang tawag ng Biblia sa mga nagsisiyalipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman ay mga kinapal na walang bait, mga hayop at tiyak na malilipon. Ganito pa ang mangyayari sa mga mayayabang na katulad ni Palacio. Kawikaan Kapitulo 16 versikulo 18. Ang kayabangan ay humaantong sa kapahamakan, at ang nagmamataas ay ibabagsak. Maraming salamat sa panunood mga katanglaw. Hanggang sa muli.